Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pilipinas magpapadala ng tulong sa Myanmar at Thailand kasunod ng pagtama ng malalakas na lindol. Sitwasyon ng mga Pinoy na apektado ng lindol, mahigpit natin tututukan. Bentahan ng 45 pesos na MSRP sa kada kilo ng imported rice. Epektibo na ngayong araw. Agriculture Department, pinag-aaralan na rin ang paglalagay ng MSRP sa mga imported na bawang. DSWD, paitingin ng walang gutom program. Mas maraming benepisyaryo, target ng kagawaran na hanggang sa 2027. Pagkakaisa at pagtulong sa mga nangangailangan. Mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong pagdiriwang ng Eid al-Fitr. At Philippine National Police, kasado na ang mga paghahanda para matiyak ang seguridad sa Semana Santa. Una sa ating mga balita, magpapadala ng humanitarian assistance ang Pilipinas sa Myanmar at Thailand matapos tumama ang malalakas na lindol doon. Mahigpit namang tinututukan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado ng pagyanig. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Laking pasasalamat ni Aleli na gaya niya walang Pilipino na napaulat na nasaktan o nasawi sa Thailand matapos itong yanigin ng malakas na lindol nitong Biyernes. So far naman po, same po ng sinabi ni Ma'am Paredes, wala naman po talagang nagbigay ng mga news or updates na they need help. Praise God po kasi lahat po talaga they are safe. Even though their apartments. Bagamat walang malakas na aftershocks na nararamdaman at balik trabaho na ang ilan sa ating mga kababayan sa Thailand, tiniyak ng Philippine Embassy na patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon para agad makatugon sakaling may mga ilangan ng tulong. Ang Office of Civil Defense naman agad nagpatawag ng interagency meeting kasama ang DOH, NDRMC at ilan pang ahensya ng pamahalaan para sa humanitarian assistance na ipaaabot sa Thailand at Myanmar. Kabilang dito ang deployment sa 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team, K9 units, para sa search and rescue, mobile generator, solar-powered lights at tents. Hiling naman ni Aleli patuloy na ipagdasal ang mga biktima ng lindol, lalo na ang mga kababayan natin sa Myanmar na lubhang naapektuhan ng lindol. Let's continue to pray po sa lahat ng mga na biktima ng lindol, especially po yung mga na-trap po sa collapsed building. Let's continue to pray for them because right now there are still 77 missing individuals on that collapsed building. And please continue to pray as well sa mga kababayan talaga natin na sa Myanmar. Paalala ng OCD sa mga Pilipinas sa Myanmar at Thailand, huwag magdalawang isip na makipag-ugnayan sa ating mga embahada para agad silang matulungan ng pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Mas pinaigting pa ng Department of Migrant Workers ang kanilang mga hakbang para mahanap ang mga Pinoy na nawawala matapos tumama ang malakas na lindol sa Myanmar. Nakatutok din sila sa sitwasyon ng mga Pinoy roon. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien! Princess, umabot na sa halos 2,000 ang bilang ng mga nasawi sa 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar at Bangkok, Thailand kamakailan, habang higit 3,000 individual ang naitalang sugatan at higit 100 naman ang pawang nawawala.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Thailand at Myanmar. Ito'y matapos yanigi ng 7.7 magnitude na lindol ang dalawang bansa noong nakaraang linggo. Ayon sa Migrant Workers Department, patuloy ang kanilang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala sa Mandalay, Myanmar, katuwang ang Department of Foreign Affairs. Nakikipag-ugnayan na rin ng DMW sa pamilya ng mga OFW sa Pilipinas. Gayon din sa Labor Attaché sa Bangkok, Thailand at sa mga otoridad ng Myanmar. We are closely coordinating with Sec. Ricky Manalo and USEC Ed De Vega dito sa Manila and our embassy in Yangon through our labor attaché in Bangkok. Ang isang minamanmanan natin ngayon kung baka merong OFW o Pilipino na kinakailangan ng tulong in terms of food and water and shelter. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas kay Charge the Affairs Angelito Naya ng Philippine Embassy sa Myanmar, siniguro niya na patuloy silang nakatutok sa mga Pilipino sa Myanmar. Katunayan, nakatakda silang magpadala ng advance team sa Mandalay mula Yangon para maghatid ng ayuda sa mga apektadong Pilipino roon. Mayroon na silang area coordinator groups na binubuo ng mga volunteer Filipinos. Sila ang kanilang magiging kaagapay sa paghahatid ng humanitarian assistance. Ayon kay Nayan, nasa 800 Pinoy ang nakarehistro sa Mandalay, Myanmar, habang 300 dito ang mark safe. Kansilado pa rin aniya ang ilang flights sa Myanmar at pahirapan pa rin ang communication signal at supply ng kuryente at tubig. But we are doing everything we can to locate all our kababayans here in Myanmar, especially in Mandalay. So patuloy natin ipagdasal ang kalagayan nila at ginagawa natin lahat na matuntunan bawat isang Pilipino dito sa Myanmar. Princess, nanawagan naman ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Yangon sa Myanmar at Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand. At yan ang update. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. Lubos-lubos ang pasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates. Kasunod yan ng pag-ibigay ng clemency sa higit 100 Pilipinong nakakulong doon. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., refleksyon ito ng espesyal na partnership at matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Pagpapakita rin ito ng pagpapahalaga ng pamahalaan ng UAE sa halos 1 milyong Pilipino na naninirahan sa naturang bansa. Pinuri rin ng Pangulo ang malasakit ng UAE na naging tulay para mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga nahatulang Pinoy na makapagbagong buhay at muling makapiling ang kanilang mga pamilya na ilang taon na nilang hindi nakikita. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng bilateral relations ng Pilipinas at UAE. Natitiyak na ang kabutihang loob na ipinamalas ng UAE ay magbibigay daan para sa patuloy na kooperasyon, pag-unawa at paggalang ng dalawang bansa sa isa't isa sa mga darating na taon. Pagkakaisa at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Kasabay nito, inihayag ng ating Pangulo ang taus-pusong pagbati sa lahat ng mga kapatid na Muslim sa buong bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na magkaroon ng malasakit sa isa't isa at patuloy na mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Iyan ang mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Kasabay nito, inihayag ng Presidente ang taos-pusong pagbati sa lahat ng ating kapatid na Muslim sa buong bansa. At iginiit ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang anya ito simpleng pagdiriwang, kundi isang pagkakataon para mapagtibay ang pagkakaisa at pagkakabigkis ng pamilya, pagkakaibigan at komunidad. May responsibilidad aniya tayo sa isa't isa, kaya hinimok ni Pangulong Marcos na yakapin ang mga gawain ng kabutihang loob, makipag-ugnayan sa makabuluhang usapan at makilahok sa mga aktibidad na nagpapalaganap ng diwa ng kooperasyon.
Umaasa ang Pangulo na patuloy na maitataguyod ang dedikasyon at pananampalataya upang mapalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bagong Pilipinas. Ang Idil Fitr ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na ikalawang pinakamalaking relihiyon sa bansa. Ginugunita ito ng ating mga kapatid na Muslim pagkatapos ng isang buwan ng pag-aayuno sa Ramadan. Idiniklarang regular non-working day ang Lunes sa buong Bangsamoro Region, habang inanunsyo naman ng Malacanang na sa Martes, April 1 ay magiging holiday o walang pasok para sa pagdiriwang ng Idil Fitr. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pordilia, Balitang Pambansa. Ang mga kababayan nating Muslim masayang nakiisa at nagtipon-tipon para sa pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan. Mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila. Maaga pa lang, dagsana ng mga kapatid na Muslim ang nagtungo sa Quirino Grandstand sa Maynila para ipagdiwang ang Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Ilang araw din na nagsagawa ng moonlighting ang iba't ibang lugar sa Pilipinas at nitong nakaraan nga nang lumitaw na muli ang full moon na senyales ng pagsimula ng bagong lunar month ng Shawwal para sa mga kapatid nating Muslim. Ayon sa National Commission on Muslim Filipino NCMF, parte ng pasasalamat sa kanilang Diyos na si Allah ang Idil Fitr. Isa rin daw itong uri ng pagsunod sa mga utos at pagsasakripisyo. Isa itong uri ng pagdakila itong pag-celebrate namin dahil yung buwan ng Ramadan, dinakila namin siya, sinunod namin ang lahat ng utos niya. Ngayon, after Ramadan, yung Idil Fitr, dinadakila namin siya. So ito ay obligado sa amin kung mayroong makapag-celebrate at least majority, okay na yung... Nilinaw rin ng grupo na hindi naman inoobliga na makapunta sa mga moske para makapagdasal. Dapat lamang ay nasa puso at seryoso ang panalangin. Halimbawa, sa mga may valid reason na hindi sila pwede mag-celebrate, wala namang problema. Kasi ang sinabi sa amin ng Panginoon ay hindi na kami pinahirapan sa kung ano man yung mga inutos na sa amin. Pwede rin daw na makapagdasal ng sarili sa bahay at makapagpasalamat sa kanilang ala. Naging halimbawa nga daw dyan ang nagdaang pandemic na halos lahat ng selebrasyon at panalangin ay nasa bahay ginagawa. Nagbigay naman ng paalala ang National Commission on Muslim Filipino na hindi lang tungkol sa pag-aayuno ang Ramadan. Tinitrain namin during Ramadan gumawa ng mga kabutihan, mga extra prayer, pagbigay ng charity, paggagawa ng buti, pag-iwas sa mga masamang gawain. Kailangan tandaan namin yon na ngayon tapos ng Ramadan ay yung mga binaon namin, yung mga aral na nakuha namin sa Ramadan, naway huwag namin kalimutan. Binigyang din rin ni Imam Sawadi na maging daan sana ang Ramadan para tumibay pa ang kanilang pananampalataya. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Epektibo na ngayong araw ang 45 pesos na maximum SRP sa imported na bigas. Samantala, pinag-aaralan din ng Agriculture Department ang paglalagay ng MSRP sa imported na bawang. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa special market monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Mega Q-Mart at isang supermarket kaninang umaga, nakitang bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas. Lalo na't unang araw ngayon ng pagpapatupad ng 45 pesos maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice. Kung nakausap din namin ni Sec Rocky yung mga nagtitinda ng baboy, ng isda, ng bigas, sabi nila mas malakas ang bili ngayon ng mga consumer dahil bumaba ngayon yung presyo ng bigas. Bagamat walang ipinapataw na MSRP sa mga groceries, mababa rin ang presyo ng bigas rito. Yung pag-ikot namin dati, ang tataas ng mga presyo ng bigas, now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas.
Mula 58 pesos noong Enero, unti-unting binaba ang MSRP ng bigas hanggang 45 pesos kada kilo sa loob ng 3 buwan. Magsasagawa muna ng 2-month assessment para malaman kung ibababa pa ba ito na 42 pesos nang hindi nalulugi ang rice retailers. Halos 30% naman na ang compliance level ng maximum suggested retail price sa karning baboy simula noong unang implementasyon nito noong March 10. Magpupulong ang DA at mga pork stakeholders ngayong araw para suriin kung saan nagkaroon ng problema sa compliance. Hihigpitan pa ng kagawaran ng pagbabantay sa itinakdang 230 pesos sa presyo sa farm gate. Nakatakda ring magpulong ang DA at importers ng bawang para mas mababain ang presyo ng bawang. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Masayang ibinalita ng National Food Authority o NFA ang iba't ibang nakamit at tagumpay noong nakaraang taon. Ayon sa NFA, nakapagtabi ang ahensya ng pinakamataas na buffer stocks ito sa mga nakaraang taon. Tulad ngayong Pebrero, mayroon ng halos 400,000 metrikong tonelada o 8 milyong sako ng bigas ang kanilang supply na sasapat sa 8 araw. Dulot daw ito ng pagtaas ng ahensya sa presyo ng pagbili ng palay sa mga magsasaka mula 16 pesos hanggang 23 pesos per kilo. Naging 17 pesos na ito hanggang 30 pesos per kilo, kung saan mas naaakit ang maraming magsasaka na magbenta ng palay sa NFA kaya tumaas ang buffer stocks nito. Naglunsad din ang ahensya ng Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program para maging bagong pasilidad ng food supply chain na mapakikinabangan ng mga magsasaka at mamimili. Samantala, maraming pangtagumpay ang naabot ng ahensya sa kabila ito ng mga hamong kanilang kinahaharap tulad ng pagbabago sa liderato at investigasyon ng Ombudsman sa kanilang mga opisyal. Mas palalakasin pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Walang Gutom Program para sa mga Pilipinong nagugutom sa bansa. Ayon sa DSWD, sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod sa mahigit 300,000 pamilya o 1.2 milyong katao na nangangailangan ng makakain para labanan ng gutom. Dahil dito, target ng ahensya sa taong 2027 na umabot pa sa mahigit 700,000 pamilya ang mabibenepisyuhan ng programa. Samantala, mayroong ipinagkaloob ang DSWD na electronic benefit transfer cards sa mga pamilyang pumasa sa programa, kung saan may laman itong 3,000 pesos na magagamit nila sa pagbili ng mga masustansyang pagkain sa mga accredited na bilihan. Binuksan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang itinayong Susan Ople Labor Migration and Development Resource Center. Hindi lang para sa mga overseas Filipino workers o OFWs, kundi maging bukas rin sa lahat. Layunin itong magkaroon ng library ang mga anak ng mga OFW, akademiko at mga nagre-research. Hindi lang ito lugar kung saan pwede mag-aral, kundi magsisilbi rin itong art center ng mga bata para ilabas ang kanilang kakayahan at damdamin sa pamamagitan ng sining. Samantala, pagpapakita rin daw ito ng walang sawang pagmamahal ng namayapang dating DMW Secretary Toots Ople sa mga kababayan nating OFW. Kami po ay bukas, ang aklatan ng OFW ay bukas po sa Malugay Street, DMW building sa Makati po. Kami po ay bukas 8 a.m. to 5 p.m. At kayo po ay free to come here. It's free of admission. And please bring everyone and tell it to everyone that we are open. Good news! Nalagdaan na ang implementing rules and regulations ng VAT Refund Act para sa mga non-resident tourist. Sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas, binigyang diin ni DOT Secretary Maria Cristina Frasco ang mahalagang papel ng naturang batas sa pagpapalakas ng ekonomiya. Aniya, batay sa ulat ng World Tourism Organization, isang pamimili o shopping sa pangunahing dahilan ng mga turista kung bakit sila bumibisita sa isang partikular na bansa. Dagdag ni Frasco, nagbibigay daan din ito para maging globally competitive ang bansa, lalo na't ang mga bansang kapwa kasapi nito sa ASEAN ay nagpasa na rin ng kaparehong batas. Gate pa ng kalihim, tiyak na makatutulong ang batas sa lokal na industriya
at maliliit na mga negosyante. In terms of our local industries, napakahalaga po ng pagkakapasa nito dahil makakabigay ito ng added benefits sa ating mga tourism destinations in terms of yung sa shopping ng ating mga local goods. And so makakatulong din talaga ito sa ating mga local small and medium enterprises, yung ating mga creative industries. And syempre, dadami yung mga turista because there is an added reason to come to the Philippines with a very attractive shopping scheme. Handa ang Amerika na ipagpatuloy ang matagal na alyansa, pakikipagkaibigan at kooperasyon nito sa Pilipinas. Yan ang tiniyak ni US President Donald Trump sa ipinarating niyang mensahe ng mag-courtesy call si US Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinukoy din ni Hegseth ang layuning mapalawak ang military-to-military cooperation ng US at Pilipinas. Muli rin niyang binigyang diin ang matibay na kooperasyon ng dalawang bansa, partikular na sa depensa at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Pinuri naman ni Hegseth ang pagtindig ng Pilipinas sa pagpapatibay ng soberanya sa West Philippine Sea. Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng deterrence o mga estratehiyang makakaiwas sa anumang gulo sa South China Sea. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng Amerika sa pagsusulong ng soberanya ng Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas. He and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. Binigyang diin ng Department of National Defense na nananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kasabay yan ng naging pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa. Ayon kay DND Assistant Secretary Arsenio Andolong, ang Pilipinas ang unang bansa na binisita ni Hegseth sa Asia-Pacific region na patotooan niya na binibigyang kahalagahan ng Estados Unidos ang alyansa nito sa bansa. Paliwanag ni Andolong, isa sa mga pangunahing agenda ni Hegseth ay para alamin kung ano ang nangyayari sa ating security issues, partikular na sa usapin sa West Philippine Sea, kung saan nagpahayag si Hegseth ng suporta maging ng mga kagamitan na gagamitin sa gaganaping balikatan exercises para sa pagpapalakas pa ng interoperability ng bansa. Dagdag pa ni Andolong, kasabay ng pag-upo ng bagong administrasyon ni Trump, nakitaan na rin naman nila ng indikasyon na nagpapahiwatig na tuloy pa rin ang suporta ng Amerika sa bansa at hindi maapektuhan ng pagbawas ng assistance ng USA sa NATO. Lalo't 80% ng kalakalan ay dumadaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma rin ni Andolong na maliban sa Typhoon missile, sa kauna-unahang pagkakataon ay gagamitin din sa balikatan exercises ang anti-ship missile na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS na itatalaga sa mga coastal areas na bagamat aniyapan samantala lamang itong gagamitin sa mga gagawing pagsasanay. May interest din ang ating sanatahang lakas na bumili ng gamit tulad nito para sa pagpapaigting ng maritime security sa Pilipinas. Ito, masasabi natin na pareho ang ating pinangangalagaan na interest dito na yun ang tinatawag nating peace and security dito sa Indo-Pacific at yung freedom of navigation. Yun ang mahalaga sa ating dalawang bansa.
Naghahanda na ang COMELEC para sa pagdedeploy ng mga election paraphernalia at automated counting machines na gagamitin sa Hatol ng Bayan 2025. May balitang pambansa si Luisa Erispe ng PTV. Luisa. Alan, dahil higit isang buwan na lang bago ang Hatol ng Bayan 2025, pinaghahandaan na ngayon ng Commission on Elections ang pagde-deploy ng mga balota at automated counting machines na gagamitin sa halalan. Unang ipinasilip ng COMELEC ang ginagawang kitting para sa mga non-accountable at accountable na election paraphernalia. Sa isang bag, nakalagay ang mga ballpen, tape at iba pang kakailanganin ng mga presinto para sa mga makina. Ang susunod nito ay dadaan naman sa Pre-Election Logic Accuracy Test o PRELAT ang mga makina. Paliwanag naman ng COMELEC, ang prosesong ito ay bahagi ng evaluation and certification para matiyak na user-friendly o magagamit na ang mga makina sa eleksyon. Paghahanda din ito bago ang mismong final testing and sealing sa mga makina at ang deployment nito. Sa ngayon naman, nasa 47,000 ng ACM ang dumaan sa PRELAT at nasa 63,000 pa ang natitirang ACM. Target ng COMELEC na matapos ito bago ang 2nd to 3rd week ng Abril o sa April 20. Tamang oras lang para sa deployment. Samantala, Alan, 3 araw na nga mula nang nagsimula ang local campaign, mahigpit naman ang paalala ng COMELEC sa mga kandidato na hindi gera ang eleksyon o kampanya. Mainam na pairalin pa rin ang respeto at pagsunod sa rules ng COMELEC. Patuloy din ang paalala ng COMELEC na umiiral pa rin ang gun ban. Hanggang sa ngayon, sino man na mahuhuling may armas pero walang certification mula sa poll body na magdala ng baril ay haharap sa karampatang parusa. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ala. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. Siniguro ng Department of Migrant Workers na magbibigay sila ng legal assistance para sa mga Pinoy na inaresto sa Qatar kamakailan. Ito ay kasunod ng pagsasagawa nila ng kilos protesta kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, gumagawa na sila ng mga hakbang para matulungan ang mga nadakip na kababayan. Kaugnay nito, nagpaalala ang DMW sa mga Pilipino abroad na ugaliing sumunod sa mga regulasyon ng ibang bansa para hindi mapahamak. Samantala, nagpaalala naman ng DMW sa mga OFW na mahinahong magpasya sa paglahok sa ikakasang Zero Remittances Week kung saan posibleng nilang maparusahan ng mga mag-oorganisa ng Zero Remittances Week sakaling mapatunayang may sapilitang ginagawa, pambabanta o economic sabotage. Maging mahinahon po sa pagpapasya patungkol sa kinabukasan ng inyong mahal sa buhay. I will always put my trust in our dear OFWs that they will come to the right judgment. Please, sundan niyo po ang mga batas, regulasyon, protocols ng host country, lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng mass action, pag-aaklas o ano paman. Binigyang pugay ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga kababaihan sa pagdiriwang ng Buwan ng Mga Kababaihan. Sa isang pagtitibon sa Malacanang kasama ang mga Lady Ambassador at may bahay ng mga pinuno ng diplomatic missions ng Pilipinas. Ipinunto ni First Lady Marcos ang kahalagahan ng mga kababaihan sa pamumuno at ang kanilang kakayahang magbigay ng lakas at direksyon sa mga komunidad. Ang presensya niya ng mga kababaihan ay hindi lamang isang simbolo, may kapangyarihan ito na maging boses ng bansa at maging inspirasyon para sa mga kababaihan tungo sa tagumpay. Puspusan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga Pilipinong biktima ng pogo sa abroad. Ayon sa Malacanang, patunay dito ang pagsagip sa 176 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga scam hub sa Myanmar. Nakiusap ang Malacanang sa mga nais mga ibang bansa para magtrabaho na dumaan sa tamang proseso para hindi sapitin ang pinagdaanang kalbaryo ng mga nasagip na biktima na sinasabing pinarurusahan at sinasaktan sila ng kanilang mga amo. Gayunman, nakahandaan niya ang pamahalaan para magsagawa ng mga rescue operation sa hinaharap. Tiniyak din ng Malacanang ang patuloy na pagdaraos ng mga job fair para magkaroon ng trabaho ang mas maraming Pilipino at hindi na mapilitan pang umalis ng Pilipinas at mapalayo sa kanilang pamilya.
Samantala, nakatakdang magtalaga ang administrasyon ni Pangulong Marcos ng higit 100 kawani ng pamahalaan para tumulong sa rescue operation sa mga biktima ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Ayon sa palasyo, pinatututukan ni Pangulong Marcos na makatulong sa mga karatig na bansa sa panahon ng krisis. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula naman sa IBC 13, ako po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.